Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Niña Corpus, isang magandang Lunes ng umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay July 20, 2026. At syempre ito po ang DZMM, Radyo Patrol sa East 30, napapakinggan sa Metro at Mega Manila. At syempre napapanood rin po kami sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel. At sa bayang napapanood sa PRTV Prime Media, Channel 31, sa Digital Free TV at cable provider na Signal. Hanapin rin ang aming Facebook livestream sa @DZMM Radyo Patrol sa East 30. Naimbag abigat, partner Ading. Naimbag-abigat, Manang Ninya, hi, hello and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Mix Bustos po. Kamusta po kayo today? It is July 20, 2026 at maganda nga po ang ating mga topics today dahil, syempre, paghahanda, preparation pa rin po no, ang ating pag-uusapan dahil mamaya po makakusap po natin ang ating suking infectious disease specialist para po pag-usapan ang, actually year-long topic naman po ito na leptospirosis. Pero hindi naman po makakaila na umaaraw, umuulan. Kapag maaraw nga po, dahil nga po sa Super El Nino, parang napakainit pa rin. Pero pag may binabantayan naman tayo mga LPA, o kaya pag may makabagyo po, syempre po, nandyan po ang ulan. So, medyo mix-mix po ang ating panahon ngayon. Importante lang po, prepared po tayo kapag wag naman po sanang lumusong sa baha at number one, wag naman po sanang bahain ang lugar. Pero kung mangyayari po yan, nandyan na naman po ang banta ng leptospirosis. Oo, speaking of baha, partner, mamaya makakasama natin yung mga paghahanda sa baha na ginagawa po ng MMDA. Alamin po natin kung ano ang mga latest na pinapatupad dyan sa MMDA tulad ng NCAP. Maraming nagtatanong, di ba? Is it in effect? It is. Binalik na ba? Oo. Andyan na ulit? Oo. Yung paggamit ng 24/7 na CCTV camera kung saan kayo kukunan kung kayo ay lumalabag sa batas, mga traffic violators. Mga mga MMDA covered areas, mga stoplights, mga no turns sa mga dapat mag-turn. Hindi dapat mag-turn sa mga nagta-turn. Mga ganon. No right turn, nag-right turn ka. No right turn on red signal, nag-right turn ka. Mga ganon-ganon lang naman. Oo. Hindi ka huli, pero huli ka. Diba? Yan yung kanilang no contact Ayan. Wala pala akong Ayan, mic. Nagsasalita ako. Ayan, oo. Yung huli ka, di ba? Oo. Kala mo, kitang-kita ka, may ebidensya. May huli ka portal. Meron ang website na may huli ka portal at actually, ngayon ka lang to nalaman, pwede mo ring makita yan sa eGov app. Yes, Oo, yes. sa Lahat eGov yan, app. ano na yan. Oo. Kumbaga, konektado na, partner. Tapos, doon mo makikita kung ano yun. Di ba dati tinignan mo kung meron ka ring violation. Kanina, na-register ko yung yung register vehicle ko. Oo. Wala meron. naman. Galing, Wala congratulations. Natatakot akong tingnan kasi baka meron. Although, hindi naman ako masyado nagda-drive these days. Pero meron akong kakilala na nagpa-renew siya ng lisensya. Nakita niya nagbayad siya. Na nagpapa-renew siya nakita. Kaya bayaran nyo na Bayaran lang. Wala na lang. namang Wala kayong problema. lusot dyan. Wag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Pero kasi mamaya nga, partner, makakasama natin, walang iba kundi ang General Manager ng MMDA na si GM Nicolas Torre III. Ayan. Kung may questions kayo para sa MMDA, ay itanong nyo na. Kasi meron rin siya ngayong pinopromote na MMDA Nature Park. Oo. Narinig mo na yun, partner? Yung Nature Park na yan? Bago-bago yan. Pero maganda po yung konsepto ng MMDA Nature Park dahil mula nga, kung di ako nagkakamali, mula nga daw sa landfill, dating yun landfill. Oo, ang galing. Dating sanitary landfill na ginawa na ngayong ecotourism site, biruin mo, at tinawag na MMDA Nature Park. Yes. Santo,
ito ay dyan lang naman na pwedeng puntahan pag weekend, di ba? Kung may time, ang kanilang bagong pasilidad na MMDA Nature Park ay dyan po sa Barangay Lantik sa bayan ng Carmona, Cavite. At bukas po ito sa publiko. Oo. Dapat mapuntahan natin to. Meron din daw bamboo pavilion. Meron din sa loob ng Ano parke pa? ang isang kadiwa. Ayun. Kadiwa store. Aba, ikaw Mahilig namakyaw ako ka dyan. namakyaw ka ng mga gulay sa kadiwa store natin sa Oo nga eh. Caloocan Sports Complex nung July 18 po. Maraming salamat po sa mga nakisaya, mga kapamilya at mga kaserbisyo. Kasama po ang lahat po ng DZMM, anchors, reporters at mga staff. Maraming pong salamat. Tuwang-tuwa po si Ate Nins kasi dapat iikot siya Iikot siya ng venue Hindi ko na, Hindi tumigil na na ako nagawa. dun sa kadiwa. Oo. Kasi niluto ko, partner. Ano ba? Upo, talong, Grabe yung kalamansi. upo, ang laki. Oo. Tapos 40 pesos lang. Oo nga, oo. Tapos lahat parang puro 40 pesos lang yung mga... Tapos yung kalamansi na ang dami-dami, parang 1 kilo. Ewan ko ba kung tama ako, kung 100 pesos, pero ang dami. Dami, oo. Oo. Kaya pala Nagpamigay gusto mo nga ako. magpabigay. Actually, mahilig ako sa ganyan. Kalamansi. So, kasi 'di ba? Oo. So, bumili ako ng marami. Nagpamigay nga ako. Nakakatuwa, sharing is caring. Correct, At correct. gumawa kami ng maraming calamansi juice. 'Di ba? Nag-squeeze ganyan. Totoo ba? Para sa mga anak. Kaya ako binili yung maraming kalamansi kasi gusto ko ng natural na kalamansi Oo juice. nga, no? Di mo naisip yung Di ko binibigyan naisip. kita Yun na nga Para eh. yan sa vitamin C yan eh. Di bale, Diba? meron naman kaming suking may suki kaming Ay, meron ka tindero rin kadiwa dyan, dyan, nakadiwa diba? na pinupuntahan dyan sa may Oo. Marikina. Kaya, Oo. halos maubos na rin yung kalamansi dahil ginawang kalamansi juice nung weekend. Ano Kasi yan? minsan ang mahal ng kalamansi Lalo na also yung mga nabibiling kalamansi extract. Pinatikim mo ba sila ng purong kalamansi? Yun ang medyo lang. So, hindi Oo. masyadong maraming sugar. Oo. So, water, a little sugar, and yung kalamansi. Para maging kaaya-aya naman ng onte. Pwedeng honey, Oo. ganyan. Kung may honey, Pero kaso kasi- mahal ang honey. Pero kasi kung puro, talaga mapapaano ka eh. Oo. Mapapaasim. Oo. Pero, konting sugar. Mhm. At saka may tubig naman. Okay. Oo. Correct, Minsan correct, pwede correct. mong haluan ng iced tea, Oo. ganyan. Pero lahat yung sinasabi ko, Nagbenta na bawal pala, sa no? akin. Kalamansi iced tea. Pwede ha. Oo, Ang hirap oo kaya nga. mag-squeeze nun. Totoo yan. Di Oo, ba? totoo yan. Isa-isa mo yung Kaya binibenta nila yung buo na eh. Correct. Yung parang ihahalo mo na lang sa tubig. Pero minsan, marami atang sugar yon. Oo. Anyway, nako, basta maraming salamat po sa lahat ng nakisaya po sa amin sa aming 20 tama, hindi, 4 na po. 20 times 2. Times 2. 4 na po. Ayan. Na 40th anniversary po ng DZMM. At masaya po kami na nakasama namin po kayo nitong Sabado ni Partner Migs. 1986, no? Oo, Oo, no? no? Sana, pinanganak ako nung 1986 pero Oo hindi nga. Pero 1986, Very Oo. historical. Historical year. Oo, year. Oo. Pero eto pa, partner, isa pa, medyo bad news. Well- hindi siya medyo. Bad news po talaga siya. Ay, Dahil oo. tataas po ang presyo ng petrolyo simula bukas. Malaki-laki to, partner. Oo Malaki, nga eh. hindi lang malaki-laki. Oo, Last actually- week, di ba, almost 5 pesos. Oo, O actually, di magkano na? preparation po ito Big time na pagtaas sa presyo ng petrolyo. Ipapatupad po yan bukas sa diesel. Magtataas po yan ng 10.68 pesos per liter. Sa gasolina po, 3.65 pesos per liter. At sa kerosene, 11.77 pesos per liter. Grabe, ang taas, Oo. partner. Eto na naman tayo. Mula po ito sa Department of Energy ang actual computation na ito at iniengganyo po ng DOE ang mga oil firms na gawing utay-utay ang pagpapataw nito. So hindi naman isang bagsak. Katulad dati, napakiusapan sila na kung pwede, hati-hatiin po ito. Staggered. Oo. Utay-utay nga. Oo, Kasi ayan. in laki naman ng 10 pesos and 68 centavos sa Oo nga. diesel. Kawawa rin naman yung ating mga tsuper, di ba? Pero ngayon, Ate Nins, so far, ang Shell Pilipinas magpapatupad po yan ng staggered o utay-utay na price adjustment sa diesel at kerosene. Simula po yan bukas sa July 21
Tuesday po yan, July 21. Sa gasolina, 3.60 pesos per liter. Sa diesel, 8.20 pesos per liter. At sa kerosene, 8.10 pesos per liter. So talagang malaki yung umpisa. Yung mula July 21, 2026. Parang yun na yung Kasi puhunan. parang yung ito parang hindi 70%. Hindi siya utay-utay talaga eh. Oo, Diba kasi dapat 10 pesos and 68 centavos. Pero dito, simula bukas yung diesel sa Shell, 8 pesos and 20 centavos. Para sumurbol Malaki muna. pa rin, partner. Oo nga. Sana mas babaan pa nila Alam mo, ng konti. Well, importante nga, mahalaga nga rin na mapag-usapan natin ito. Hindi naman po syempre para sabihin, ay bad trip, ang tataasan naman ng presyo ng petrolyo. Pero this is just to really inform the public. Kahapon Ate Ninso, kasi tayo nga sa larangan ng news, alam natin na mangyayari to. Kagabi, sabi ko, sige, magpapagas na ako. Ano Kagabi. nangyari? So ngayon, mga 7 p.m. yun sa mga gas station, puno. Oo, So kasi ibig sabihin, alam nila. alam nila na magtataas. So ibig sabihin, pinaghahandaan nga po ito ng ating mga motorista. Oo, so may time pa po kayo ngayong araw. Oo. Sana rin hindi masyadong mahaba ang pila dahil malaki-laki to ha. Oo. Yung kerosene din ang taas, 8 pesos and 10 centavos per liter sa Shell po. Pero kung susama total, kasi ito sabi nga utay-utay or binawasan, dapat dyan 11 pesos and 77 centavos per liter. So yung gas at kerosene diesel and kerosene, medyo mataas. And yung gasolina rin, nasa 3 pesos and 60 centavos per liter sa Shell Pilipinas po yan. Okay. Salamat sa Shell dahil sila lagi parang nauuna na mag-announce ng kanilang price adjustment. Pero sana nga po, bawas-bawasan ng konti yung kung utay-utay, sana man lang 1/4, di ba? Well, anyway, basta sa ating mga kababayan, alam nyo na na sunod-sunod po yan every week. Tataas po ang presyo ng gasolina. Ate Nins, bago tayo mag-gap, babatiin ko lang, no? Kasi syempre, galing po tayo ng barangay Bagong Silang sa Caloocan nung Friday. Namigay po tayo ng wheelchair kay Nanay Jack. Gusto ko lang po magpasalamat sa lahat po ng mga nag-asikaso sa amin doon. Kept us safe. Kumbaga, well-organized po yung ating pag-distribute. Thank you po kay Kapitan Nol Kilingen. Maraming salamat po sa Barangay 176D, Barangay Bagong Silang sa Caloocan City. At syempre po ang team po ni Sir Roger Lianto. Mga sir, mga ma'am, maraming salamat po sa inyo. Ayan, maraming salamat. Okay, magbabalik po kami at mamaya sa aming pagbabalik, kasama po namin live dito sa aming studio, walang iba kundi ang chairman ng MMDA, ang GM, ang General Manager ng MMDA na si GM Nicolas Torre III. Pag may questions po kayo, i-message nyo na po sa amin yan sa aming Facebook account, sa aming YouTube account, at sa aming Viber 0919-278-3000. Ang oras po namin, 11:16 ng umaga. Magbabalik ang nagseserbisyo Niña Corpus kasama si Migs Bustos. May bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD Kaserbisyo of the Day. Kasama po natin walang iba kundi ang General Manager ng Metropolitan Manila Development Authority or MMDA. Good morning sa aming Kaserbisyo of the Day, GM Nicolas Torre III. Good morning, sir. Good morning, Ma'am Ninya, and good morning, Migs. Morning, Kumusta sir. kayo muna? Kasi parang Oo. napagod si sir. Dire-diretso kayong schedule nyo ngayong umaga. Okay lang. It's Okay po. It's okay. Nag-bike ba kayo kanina? Kondisyon yan si sir. Kondisyon yan si GM. Bike to work yan si GM, Oo nga di ba? Dami ko gusto itanong. Pero Oo. good news muna tayo. Kasi kanina, pinag-usapan namin ni Partner Migs, etong tinatawag na MMDA Nature Park or Natural Park. GM, ano ba itong MMDA Natural Park na itinayo nyo sa isang landfill? Yeah. Opo. Opo. Ito yung landfill dati sa Carmona, Cavite, na isinarado na. So, nang itinigil na natin some 10 years ago, 15 years ago na yata, parang 2000, start of the third century, ang kuha niya. So, matagal na isinarado. At ngayon ay
natingnan na safe na uli siya na gamitin. Although, siyempre, hindi pwedeng magkaroon ng mga high-rise buildings dun sa mga areas kung saan ang mga basura ay inilagay. Sa ngayon ay dinevelop namin siya bilang open space, green space, park siya para magamit for the various purposes of MMDA and the communities around it. So, nandun na ngayon ang ating MMDA rescue training facility, nandun ang ating kennel, yung training ng ating mga working dogs. Dogs, Mga yes. canine natin. At iba pang mga services natin gaya halimbawa ng nursery ng ating mga ginagamit dito na mga pang-greening sa Metro Manila. Opo. Gaano ba kalaki itong MMDA Natural Park? Natural Park po ba? Ano bang tawag? Natural or nature? Nature. Okay, MMDA Nature Park. Meron siyang dati originally may mga 60 hectares yan. So may ngayon dahil sa may kailangan tayong i-consider ng mga communities around it, may na-donate ang MMDA na around 12 hectares para sa communities na pwede na pagbahayan at ang naiwan is ito ngayon ang ginagamit ng MMDA. Opo. So sir, ngayon po na may nature park, gano'n na po ito kahalaga sa mga tao, sa mga communities around it, sir? Primarily na gumagamit talaga niyan is MMDA. Okay? Nandun ang aming mga training, nandun ang aming mga facilities na in support of what we are doing in Metro Manila. Yun nga, sabi ko, yung nursery at saka yung mga research natin. Nire-research natin yung ating mga equipment, tinitingnan natin kung alin ang gumagana, alin ang hindi. So, nandun sa nature park na yun. Ang nagiging trickle-down effect sa ating mga surrounding communities, nagkakaroon sila ng areas na open space, may park sila na pwedeng magamit, pwede silang magbisikleta, pwede silang tumakbo, mag-exercise, at pwede silang makihalo dun sa aming mga workers na nandun. Nandun, mayroon kaming hydroponics doon. So, pwede silang mag-aral at pwede silang matuto kung paano ginagawa yun. Opo, alam ko po, GM, na kayo po isang health advocate. Talagang isa po sa mga advocacies nyo is bike to work, di ba? At tas, minsan, GM, nakikita kita sa Diliman eh. Marami nagpapapicture sa'yo pag weekend, pag tumatakbo po kayo, di ba? So, I know, sir, that you know the effect sa mga tao kapag healthy. Ang hindi lang isang individual, nagtitrickle down din po yan sa mga families. So, tingin nyo ba, sir, na pwedeng example itong park na to para at the same time makagawa din ng mga ibang park para mas marami pa maging healthy ng mga Pilipino? Oh yes. Ang design actually ng park ay tinitingnan din namin na in-research namin, like for example, we'll use pavers. Mini-measure namin or inobserbahan namin kung gaano ka-epektibo yung mga porous na mga sidewalks. So, ang kanyang mga pavers dyan, papalitan namin yan ng mga may butas sa gitna para ang tubig, instead na may sa runoff pupunta at sa gilid sa mga drains na specially designed to catch the water, yung tubig, susubukan natin kung mismong yung paver, because of the design, ang tubig nandun mismo sa gitna ng kalsada, ina-absorb. Opo. Kasi syempre kapag maulan din, kapag hindi maganda-ganda ang drainage mo, ibabaha naman, hindi rin siya magiging conducive. Yes, true. Opo. So engineering din Yes. malaking bagay po dito. So doon natin kasama yun sa mga direksyon natin sa pag-testing kung gaano ka-epektibo ang ating mga ginagawang disenyo. Okay. GM, ano bang pwedeng gawin dyan sa MMDA Nature Park? Diba, unang-una pwede ka mag-date. Tama, oo. Liwaliw, magliwaliw. Date with your family and your friends. family and friends. Yes. Opo. Kasi unang-una mapuno. Maganda, mapuno. And if you want peace and quiet, napakaganda doon. Ngayon, kung gusto mo naman na pag na-full blast na namin yung paggawa ng mga activity park, gaya halimbawa yung rescue rappelling tower namin, tinatapos na lang yung mga technical, may mga technical na ng konti yun eh. So pag matapos yun, pwede namin i-open pwede namin i-open sa publiko na pwede kayong mag-practice ng rappelling, mga thrill seekers dyan. Pwede namin gawing climbing wall, yung isang side nun. Ayun, maglagay kayo ng climbing wall. Wall climbing, yes, Oo. pwede. Pwedeng pambata at pammatanda, di ba? Sa Kulang mga- tayo dyan eh. Sa mga walang talent naman, nagaya ko, ang talent lang itakbo. O yan, pwede kang tumakbo doon. Takbo habang may lupa, So, meron doon.
kahaba yung pwede nilang takbuhin Yung doon? loop, Meron yung bang loop. parang loop or something? Maraming areas, no? Okay. Depende sa kung kursunada mo. Kung kursunada mo semento lang, meron. May semento kang pwedeng takbuhan. Gusto mo medyo may trail, meron. Yung gusto mo yung medyo adventurero talaga na Yung mga walang daan. Yun, meron din. Yung mga Pwede. nagka-gravel, yung mga Pwede. bike, opo. So takbo and bike, syempre magkaiba. Magkaiba. So pwede kang mag-biking, magdala ka na, uy, parang gusto kong buhayin yung mga bisikleta ko na punong-puno na ng dust. Dalhin dyan sa, nature park na yan. Yeah, pwede. Yes. Pati sa bata, child-friendly din. Yes. So pwede ka mag-picnic, ganyan. Pagkain, saan ho pwedeng bumili or magdala ka? Dala ka muna ng pagkain nyo. Pero meron kaming kondon ha. Meron kaming kadiwa center doon. Yun. Ayun. Na mini-maintain in support of the President's directive to make the low-cost food accessible to the public. Ang isa pang tanong dito, kasi landfill siya dati, no? Siyempre, may mga nagtatanong na bakit, paano nagawa to? Considering it was a landfill, biruin mo, di ba? Tambakan ng basura, tapos ngayon nature park. Ano kayang simoy ng hangin dyan? Yun naman actually ang purpose ng landfill. Ang landfill kasi kung properly done, is yun talaga ang purpose nun. Dapat mawala ang amoy, tapos biodegradable ang mga basura, madidegrade siya, nababalik uli sa dating kung saan ka nanggaling. From dust you came, to dust you shall return. Doon na sa landfill nangyayari dapat yan eh. So dahil yan ay mga 20 years na nagamit at na-abandon na or na-close na. So sa ngayon nakita namin na nature is clawing its way back. So, nire-redesign na lang namin in such a way na magiging kapaki-pakinabang siya. Kumbaga, now is the time to do it. Opo, Yes, opo. yes. GM, na-mention niyo po kanina yung Disaster Preparedness Training Center sa loob po ng park. So, how does this work, GM? Meron kaming mga structures dyan na nagsasimulate ng iba-ibang mga scenarios na pwedeng makasagupa ng ating mga rescue people. So, nakita nyo kanina dyan yung rescue tower, yung rappelling tower. So, paano ang paggamit ng rappelling techniques para sa rescue. Tapos meron kami dyan pancake collapse building. May building na kunwari nag-collapse. Ang mga floors niya, makita nyo iba-ibang itsura na susuotin mo, tapos sa ganung forma mo ba, kaya mo bang gamitin ang power tool, kaya mo bang gamitin ang drill, at kung paano gagamitin, paano ang application ng iba-ibang mga power tools na or rescue equipments. Tapos meron ding may mga nag-collapse lang yung roof, tapos unstable siya. So mga scenario, tapos confined space, meron kaming parang malalaking imburnal na may mga vents na kunwari may nakapasok na tao, paano mo i-rescue. Tapos meron din kami diyan simulation kung paano namin gamitin ang aming mga power tools. Meron kami mga hollow blocks diyan at mga slabs na talagang dinesign para gibain ng mga jackhammer namin. So, sir, this is for the public? Para sa aming mga Para sa inyong mga rescue personnel. people. Opo. Di, kasi kaya ako natanong yung GM kasi syempre, pag mapunta ka sa ganung sitwasyon, sabihin natin sunog o kaya may kumuho, baka unang tao na nandun is yung mamamayan. So magandang malaman din po ng mamamayan, paano po ang dapat gawin? Yes, we can do joint trainings with volunteer groups, especially volunteer groups ng mga bumbero, ng mga barangay tanod, para mabigyan namin sila ng pointers. At siyempre, dapat i-practice natin sa controlled environment. Correct. Yung ating mga gagawin. Mahirap mag-practice sa finals. Nako, ano muna, long test muna, sir. Yes. Quiz muna. Hindi pwedeng Oo. practice sa finals. Correct, opo. Okay, Oo. may tanong po dito para sa inyo, GMC Louie Basco. Happy Monday po sa inyo. Magandang morning sa poging guest na si GM Torre. Naku, salamat sir. Pangalawa ka, sabi na. Pangatlo ka. Una ang nanay ko, pangalawa asawa ko, tapos ikaw na. Si Louie Basco. Si Louie Basco. Ay, sinabi rin naman pogi rin si Sir Migs. GM tayo. Si Mitch, marami nang nagsabi niyan. GM tayo, GM. Ayan. Tanong po niya, may entrance fee po ba ang MMDA Nature Park? And ano po ang oras at araw nag-o-open ang park? Salamat po. Sa ngayon po, wala namang tayong hinihinging entrance pa, no? Wala pa. Call mo na yan. Open to the public for free, for their use. Pwede
pwede kayong take ng aming mga facilities doon for free. At yan ay araw-araw from 7 to 5. Pero sa mga nagja-jogging doon, medyo, siyempre naman, wala namang problema sa atin ang masyadong, hindi naman tayo straight jacketed, ano? So, basta ba, they can still use the facility safely, we can allow May it. mga ilaw naman, GM po. May mga ilaw tayo. Opo. Okay. Meron ba doon parang bahagi na may tubig na pwede kang in the future pwedeng maging mag-boating, ganyan? Actually, yan ang next phase dyan. Meron kaming nakadesign na, pending na lang sa procurement and construction, Swift Water Rescue. Yes. Okay. So parang So, wave pwede. pool siya na malaki. Na Okay. tingnan natin kung marunong ka nga talagang gumamit ng rubber boat sa medyo turbulent na tubig. Kasi, di ba, nangyayari sa For Metro training Manila. purposes. Training purposes. Okay. Nangyayari sa Metro Manila, may mga malalalim na umaapaw ng mga ilog at hindi pwedeng first time na iti-testing ng ating mga rescue people na ang kanilang mga rubber boat dyan sa actual na. Wag sa finals. Yes, diba? mahirap sa finals. Mahirap sa finals. Maganda ma-simulate nga yung ganong Correct. klase ng Oo. environment din. Ano. Pero yung tanong ko na kung baka may pang recreation, meron ho ba? Pang kunyari, pwede kang mag-kayak or paddleboard Sa ngayon, wala or pa ho. something. Wala pa. Alright. So, okay, excited kami dyan. In the future ay gaganda pa at mag-e-expand. Congrats po. At gaano kalayo pa pumunta dyan sa nature park ninyo? From Metro Manila, it's around 1 hour lang eh. Less than an hour pa nga ang biyahe namin eh. So, malapit lang. Hindi naman ganun kalayo. Malayo pa yung SLEX pinuntahan lang. natin ng weekend SLEX lang. SLEX Diba? lang, SLEX oo. lang. Opo. Yeah, SLEX. Opo. Okay, kasi nung weekend nagpunta kami sa Caloocan. North Caloocan. Pag maraming sasakyan, traffic 1.5 hours Batang 1 and a Kangkalu, half. represent. Doon sa part na yun, Oo. mula ako dito sa Quezon City Oo. Di ba? Oo. Tsaka ang init nung weekend, Oo. grabe. Yan nga. Anyway, punta naman po tayo sa mga pagtugon po ninyo sa mga baha, tsaka flood mitigation po dyan sa MMDA. Kumusta naman po ang inyong mga quick response na mga strategy kapag biglang bumuhos ang malakas na ulan ngayon? Okay. Ang first line of defense natin talaga sa pag-ensure na ang mga waterways natin ay laging operational at hindi nababarahan. Yung ating mga, kung quick response, yung upland manananggal natin. Kasi marami sa mga standing water sa kalsada ay ang cause ay baradong inlet, Trash. trash. Opo. At ito Ma'am Ninya, Sir Migs may na-discover kami. Although ito matagal na palang nangyayari, medyo nakakarating na sa kamalayan natin, akala natin hindi totoo. Pero merong mga areas na kaya pala nagbabaha. Opo. Dahil may mga tao dyan sa paligid na nakatira. Ayun Na nga. talagang sinasadyang barahan ang ating mga water inlet. Bakit daw po? Para tumas ang tubig, para mag-stall, may tulak, may kita. Ay, grabe naman. Grabe yan Grabe yan That's Oo. not good. That's not good. Manghuhuli kami dyan. Ilulubog natin sila sa baha pag ganyan. At, Talaga po. sila ang gagawin nating volunteer. Yan ang kanilang community service. Pag palinis natin ang kanilang mga bara na inilalagay mismo sa mga sa mga inlet natin. So self-inflicted Sinasadya. pala yun. Yes. Okay. At saka may mga areas din na yung mga naglalagay ng mga tulay-tulay. Yun, Opo. ganun din. Lagyan. Talagang sinasadya. Barahan natin. Para lagyan natin. Kikita tayo. Yes, exactly. Opo. Kaya nga, kasi, pero sa ngayon, without that, humahango kami ng 30 toneladang basura araw-araw mula sa waterways at saka sa pumping stations. Opo, Or opo, for a opo. total of 1,000 tons per month, or 12,000 tons per year. Opo. GM ngayon, sa nasabi niyo, may mga nakita na ba kayo? May mga nahuli na ba kayo na baka in the act or na-report na, kaya binabarhan ninyo, kaya nagbabaha? Yeah, may mga nakikita tayo may mga nakikita tayo at pagkatapos naman ay nai-interview naman. Pero sa ngayon, we'll be we'll be more strict. Pero di ba, GM, that's littering? I mean, Ay, talaga. technical, tsaka may karagdagang pataw yun eh. Sabotahe nga eh. Iyon na nga di ba? po eh. Sabotahe yan eh. Hindi maganda, hindi Ano bang maganda. mga lugar yung ganyan dito? Nako, hindi ko na muna wag sabihin. muna. Pero alam mo, nandyan Alam lang sa nila mga kung video sino lang. sila. kung saan meron tayong nakakita ng mga bara. Pero hindi ko naman sinasabi na yan ang cost ng bara na lahat ng bara ng baha. May mga areas talaga na bumabaha. Dahil una, yung basura habang
lilinisin namin. Tapos, kinaumagahan, meron na uli. Or pagdating ng baha, ng tubig, may dalang basura. So, yan ay naiipon dito sa ating mga trash traps, naiipon sa ating mga trash rakes, at ang iba ay nakakarating hanggang sa pumping station. So, yun ang malungkot doon. Kailangan nating linisin regularly dahil patuloy rin naman, regular naman ang may nagtatapon. So ganoon din, GM, kapag may mga maintenance, at least sa mga major thoroughfares, kapag yung maintenance po na yun, that's improving the drainage system. Ganoon din po, nag-extract din po kayo ng mga basura. Oh yes, we are extracting every day 30 tons Yes. from the waterways and pumping stations because it is 12,000 tons per year or 1,000 tons per month ang nakukuha namin na basura sa pumping station at waterways. So, regular yan. Lilinisin mo. At yun lang ang nakukuha namin. Hindi ibig sabihin lahat nakuha namin. Yun lang ang nakukuha namin At regularly. meron pa. Meron pa. Nako-compound pa po. Oo. Combined that, GM, meron pa pong mga low-lying areas din. Yes. Opo, Tapos may high pag-combination tide po pa. niyan, may high tide pa. Kamusta po ngayon at least sa mga nagtatraverse through EDSA? Ayan. So, may mga choke points pa rin po ba doon in terms of baha? Paano na rin po ito na-resolve? May nakita tayo ngayon dyan na bagong baha sa area ng Estrella na dati naman ay hindi bumabaha. At amin namang napansin doon, may mga iniwan ang kontraktor ng sidewalk na improvement na ginagawa ng DPWH. So, we call out their attention at inayos naman nila. So, hopefully sa sunod na ulan, okay na yan. Ayan, okay. So, GM, what about doon sa issue ng non-contact apprehension, yung NCAP? Kasi may mga iba parang naguguluhan na may nagtanong nga sa akin nung isang araw, Ma'am, binalik na raw yung NCAP. Bakit nawala ba? Hindi naman nawala ang NCAP eh. Nang ijinang ng Supreme Court ang mga petition, ang sinabi lang ng Supreme Court huwag na natin pag-usapan yan because the Metro Manila Traffic Code of 2023 had rendered all those things moot and academic. Ang isa sa mga contentious issue lang naman kasi doon na iba-iba yung penalty sa iba-ibang mga LGUs, etc. etc. So sa ngayon, dahil may United Ticketing System na nga so United na, iisa na lang ang ticket ng buong Metro Manila at lahat ng LGU ay nagpapa-deputize na lang sa MMDA at kumukuha ng ticket sa MMDA. So that renders the NCAP discussion moot and academic. Sa ngayon kasi, sa totoo lang, ang NCAP naman, wala namang bagong batas na ipinapatupad dyan. Ang bago dyan ay ang sistema. Kasi dati, kailangan makita ka ng isang deputized traffic enforcer na gumagawa ng violation, paparahin ka, ipa-flag down ka, at titikitan ka. Okay. Sa NCAP, kahit wala yung tao na yun, may camera, andyan ka, pipicturean ka, makakapture ang violation, ipapadala sa iyo ang notice of violation kung mabalidate ng ating mga human validators. So, sorry for the question, GM. So, may NCAP, non-contact. Meron pa rin naman po mga enforcers that flag down. Yes. So, ano ba yon? One in the same po ba yon? One and the same. Isang buong system yan. May mga areas na may enforcer, may mga areas na walang enforcer, pero may NCAP. May camera. Okay, like example, beating the red light, may mag-flag down sa'yo. Tapos, like, let's say, sabihin ng certain LGU na ito dapat. So, pwede mo pong sabihin as a motorist na, ay hindi, dapat under MMDA yan. No, walang ganun. Wala pong ganun. Walang ganun. Oo. Lahat ng areas defined yan kung sino ang nandyan. At saka, hindi naman yan pwedeng dahil may violation ka at MMDA jurisdiction, hindi ka pwedeng hulihin ng iba dyan. Kung merong deputized na request ng MMDA o deputized dyan sa area na yan, huhulihin ka pa rin. Right, okay. So ano po yung usually mga violators? Anong klase ng violation ang kanilang nagagawa? Opo. Ang AI cameras natin, nakaprogram yan kasi sa, ang pinaka-common violation niya, number 1, color coding. So pag ikaw ay may violation ng color coding, nakaprogram yan. Every Monday, 1 and 2, pinipitik-pitik niya yan. Tapos, no seatbelt, Anti-Distracted Driving Act, yung nagtetelepono, hindi attentive, tapos bus lane. So, yan ang pinaka-common, no? Pinaka-common. Naka-program talaga yung AI na mag-take ng photo, mag-capture ng image sa ganong violation. So, daily, we are capturing mga around 7,000 to 8,000 frames. Yes. 7,000 to 8,000 akala ko frames. na violations. Oo. 7,000 to 8,000 violations. Yes, yes, yes. Okay. Yes, frames. Na ngayon ay i-validate muna ng human. May human validator tayo. So yung 8,000 na yun, 7,000 to 8,000 captures na yun,
dumadaan yon sa human validation. Daily rin yun. May isa kaming floor Pero doon ang na... dami naman po nun. Kaya nyo tapusin yun? Ang dami namin tao. 7 to 8,000 a Mga day? 50 ang tao namin na walang ginagawa kundi manood lang na tumingin lang ng violation na yung capture of NCAP, color coding. Pag color coding, ay oo nga, Monday ngayon. So 1 and 2. Ay, teka muna, kuhan pala ito. Window. Hindi. Ang window or namamatay siya ng kusa. Okay. Pag window or namamatay ng kusa ang makina. Okay. Ay, ambulansya pala. Okay, go. May ganon. Mga ganon. So, kasi hindi nyo naman nakikilala ang lahat ng... Correct. Ang camera, hindi naman mapoprogram ang lahat ng itsura ng sasakyan. Ang maprogram mo, yung plaka, na pag 1 and 2, Monday, huli yan. Doon ako Pero focus. karamihan naman po ay talagang apprehension. I mean, doon sa 7,000 to 8,000, ay ilan yung nava-validate? Mas mataas sa kalahati. Mas mataas sa Mas kalahati. mataas sa kalahati. So, mga marami. 4,000 plus, Very conscious. 5,000. Yeah, very effective siya. So, daily, ang aming pinapadala sa post office, dahil yun ay ipiprint ang notice of violation, isosobre, lalagyan ng barcode, tapos i-account, pagkatapos ipapadala sa post office. Mga isang balikbayan box araw-araw. Grabe. Pero para hindi ho tayo, para mas mabilis, at para hindi na namin hintayin na dumating sa amin yung sulat, di ba? Ganun ba Yes. yun? Dadating Sulat. sa iyo di ba? Yeah. Parang so far, wala pa naman ako Sana wala nakakarating ako, sa sana. akin. Pero, di ba, ano na rin yan, nakikita online? Yes, Yes, nakikita online ngayon. Lately, na-integrate na siya sa eGov. Okay? Ayun. Pero kung gusto nyo na sa eGov nyo tingnan, pwede, may link doon. Papunta sa myhulika.mmda.gov.ph. Opo. Ang kailangan mo lang naman ilagay is Ano yung, ilalagay? I-register mo yung sasakyan yung, mo or what? yung plate number mo at yung MV file number. MB file number. Saan ba nakikita yun, GM, yung MV file number? Sa OR. Certificate of Registration. Sa CR. Sa CR, yeah. So i-input mo yon para mabilis na. Di ba naalala ko dati, na news po yung sabi niyo, yung sa asawa niyo, GM. Okay. Kumusta na? Huwag nyo nang paalala at ako'y natatrauma. Oo. Kasi di ba sabi nyo, nakita nyo, and sabi nyo, and dahil doon, you will still abide by the rules. Yes, of course. Wala na, hindi mo na, at saka ang ating NCAP, yung mga violation kasi, unless there'll be very compelling reason na i-invalidate pa through resolution na aabot hanggang sa pinakataas, hanggang sa chairman, hanggang sa pinaka-top leadership ng MMDA, normally hindi na-overturn yan pag na-print ang notice of violation. So muli po, kapag may notice of violation, paano po mag-settle? Babayaran mo. Online Sa lang. notice of violation, may dalawa doon na QR code. Opo. Isang QR code para sa review, kung gusto mo makita ang violation mo. Makikita mo online yun eh. Galing. So, meron ding, pwede mong i-contest kung gusto mo, at pwede mong bayaran na lang. Pag ganyan po, mga magkano yan? Magkano? Depende sa kung ano, ang color coding is 500, ang bus lane is 5,000, 10,000, 20,000 first, second, third violation. Yung seatbelt is 1,000, 2,000, 5,000. Masakit Sa pa first, rin. second, third violation, yeah. Oo. So, masakit pa rin. pag hindi mo na bayaran at na dumami ng dumami, may umaabot ng mga 200,000, 300,000. Opo. Tapos GM, usually ang tanong dyan, yung implication sa license renewal eh. Hindi ka makaka-renew pag meron kang hit unless na ma-clear at mabayaran mo. Mabayaran mo na. Oo. ayun. Pero dapat nakapanga yung sasakyan kasi minsan yung iba driver. Hindi naman kanila yung sasakyan. Opo. May pinagdadrive sila. Opo. Nire-resolve namin ngayon yan. Kasi naman sa NCAP naman actually, kita mo ang mukha ng driver eh. Kita kung yung mismo may-ari o yung driver. Yeah. Oo, ayan ha, kita nyo na. Kitang-kita kayo dyan. Oo nga. At saka, AI. saka makita nyo yung mga AI cameras na may flash kasi na malalakas eh. So makita nyo sa kalsada, may pitik-pitik yan. Meron dyan. Alam ko yan sa Yes. may Cubao. Yes, sa Oo. Cubao. Yun po yun, no? Every time may violation na nakikita yan, may pitik yan. Talaga, GM. Lagi akong dumadaan doon. Actually, nung una kakala ko nga, para lang siyang blinker. Pero AI na pala yun. AI yun, camera, picture yun. So, ibig sabihin sa lahat ng dumadaan doon, meron siyang... Oo. Kaya mix, mag-ingat ka. Oo nga Pag eh. halimbawa, ikaw ay hindi nag-seatbelt. No. Tapos Nag-flash. nag-flash, pak. Tapos talagang wala kang seatbelt. Darating sa'yo yung picture na yon in the mail na kasama nung notice of violation. Opo. 1,000 yun. Wag
huwag ka lang matanong sino yung pasahero mo. Oo. Ba't di ka nakaseatbelt? Pero GM, unang-una, naka-seatbelt naman ako. Yun na nga. Wait lang. Dapat mag-seatbelt. Naka-seatbelt yun. Teka lang, mas mahal yung hindi naka-seatbelt ha. Tama ba yung rinig ko 1,000 sa seatbelt? Yeah. Sa color coding 500. Eh, may mga first violation, second violation pa yan. So kapag mas lumabag ka, mas tataas. pa. Sa color coding, tumataas rin ba yung 500 or fixed? Fixed eh. Fixed siya sa ngayon eh. Okay. Dapat ata taasan yun, no? Parang yung 500 sa iba. Pero GM question, no, buti window hours still sticks. Okay pa rin. Yeah. Despite the volume of cars. Yeah. Okay. Okay, good At news. saka ito pong mga to sa EDSA or pwedeng sa iba-ibang parts ng Metro Manila. Yeah. 150 ang camera na yan nakakalat sa buong Metro Manila. so kung saan-saan. I really cannot, hindi ko ma-enumerate sa inyo. Basta Meron sa EDSA, Ortigas Commonwealth, Avenue. Ortigas, meron yan. Okay. Makati, Nagtatanong meron na yan. specific Ako alam ko sa Cubao Ross Boulevard, Meron meron. Sa may Aurora. Diba? Oo. Okay. Ayan po, magbabalik po kami para sa iba nyo pang mga katanungan para kay GM Nicolas Torre III ng MMDA. Ang oras po natin, 11:46 ng umaga. Nagseserbisyo Niña Corpus kasama si Migs Bustos. Nagseserbisyo Niña Corpus at Migs Bustos sa DZMM. Okay, para sa mas masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang Gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Okay, kasama pa rin po natin, walang iba kundi ang General Manager ng MMDA, GM Nicolas Torre III. O itong question na una kong itatanong po sa inyo sa ating pagbabalik. Si Chang Ami, nakikinig sa atin ngayon, Chang Ami Perez. Hi, Chang Ami. Good morning. Hi, Chang. Ang tanong niya, ano po ang tama? Color coding o number coding? Oo nga, Totoo bakit yan. ba color? Oo, hindi naman tama. tayo sa color. Opo. Walang pinagkaiba yan sa term ng Meralco eh. 'Di ba? May Yung sa Meralco. 'di ba? Ano ba naging ngayon electric utility ang Meralco eh, 'di ba? Pero dati Manila Light Railroad, 'di ba? Railroad yan eh. Dahil it just started with dati uneven, naging color coding. Correct. Oo. Hanggang nag-stick na lang na color coding. Pero ang tunay na pangalan niyan, UVVRP. United Vehicle Reduction Scheme. O, Chang Ami, Ay, Chang, anong gusto mo? UVVRP. Yan. UVVRP. Letter C, Doon na lang tayo sa UVVRP. Yeah. Nag-evolve na lang po kasi yung term Oo. siguro. No? Sabi, coding na lang. Coding. Coding na Parang lang. coding sa Yeah. tuloy, programming. Yung 5-year-old ko nga na daughter Ano? kapag sabihin natin yung kotse namin na magbabiyahe kami, sabi ko coding, alam na niya eh. Oo. Bakit dada? Coding ba Oo. tayo? Oh, tatanungin di ba? niya. Oo. Ayun. So, eto may nag-react. Dapat daw sabihin kung saan meron camera. Secret. Secret. Hindi naman. Hindi naman. Well, Actually, gusto rin namin sabihin eh. To some extent, hindi naman tinatago dahil nakikita naman kung ang ating mga kababayan ay observant lamang sa kalsada, makikita nila yun, yung flash makikita nila eh. At gusto namin na makita nila na, dito, sumunod kayo. Pero at the end of the day, doon sa dulo, sumunod pa rin kayo kasi hindi kayo nakakasiguro kung meron pa o wala yan. Oo. So, pagkala mo, meron dito tapos wala doon eh. Para sure, maganda na yun sa ibang bansa, ganun eh. Kaya ingat na ingat yung mga driver sa ibang bansa. Dahil dyan sa camera na yan. Hindi na nga tayo maglalayo eh. Pagdating mo na lang sa Subic at sa Clark, sumusunod ang ating mga kababayan. Yan. So, kaya kung ganun, GM, dapat, dahil may NCAP na nga tayo, may no contact apprehension policy na talagang nahuhuli itong mga taong to, dapat parang ano na rin tayo ngayon, Subic yung disiplina ng ating mga driver. Bakit ganun pa rin? Meron pa rin 7,000 a day na violators. Actually, ang 7,000 ay captures, no? Ang mga nahuli natin dyan. Okay. Well, mga kalahati, 3,000, mga ganon. Eh, yun nga, there are millions of, there are 475,000 cars traversing EDSA per day, no? So,
natural, kahit na 7% lang dyan, kahit na 10% lang dyan, that will give you around 70,000 people na dumadaan dyan. Kung 10% ng violators, 1 every 10, 70,000 yan. Sa ngayon, yung 7,000 na captures per day is 1%. So, sa isang Actually, daan, may maliit lang isang... sa total na dami ng sasakyan. Opo. Ah, Opo. So, konti Okay. pa rin. So, kahit- Pero, oh. yun nga, ibig sabihin, sa 100, isa lang ang natatamaan. So, it will take time na bago lahat ay maka-experience bago maniwala. Opo, ito po, GM, maganda pong tanong mula po kay Antonio. Recently, as you mentioned, MMDA posted about strict implementation of garbage disposal. Covered din po ba ito ng AI cameras, and how would you apprehend and penalize the violators? Yes, covered yan ng, hindi lang ng AI camera, may mga manual capture din kami, no? May mga, actually, meron tayong World Bank project na naglagay sila sa identified esteros, 40 cameras yon na identified esteros na nilagyan, na binabantayan namin yon. Kaya may mga nakikita kami na mga nagtatapon at nakita namin nagtatapon, nakaka-capture, pinupuntahan ng ating environmental police in coordination with the barangay, tinitikitan, pinagmumulta at pinag-community service kung gusto nila ang community service instead of multa. So sa ngayon, tuloy-tuloy yan. Marami na tayong nakikita na huli, pero lately nakita namin na wala na rin kami nakaka-capture gaano sa camera kasi wala na rin nagtatapon, which is a Opo. good news for us. Opo. Ayun. Opo. Ito, may tanong rin dito for you. Paki-ask kay GM kung kasama po ba yung mga PUJ or private vehicle lang sa mga violations po. Salamat. Lahat yan. May kung may AI capture yan, makaka-capture Pero yan. sa jeep, kailangan ba naka-seatbelt? Supposedly dapat naka-seatbelt yan, Pag yes. ang dami ng violators Oo nun. naman, oo naman. Diba kasi hindi sila marami hindi nagsiseatbelt walang sa... seatbelt eh. Actually, sa isa naging jeepney. problema ng kanya na. Isa naging problema na usapin yan ng mga jeepney groups before. Andyan, pumunta sa akin yan. Nakailang jeepney groups yan. Ang nagsasuffer dyan, yung kanilang mga operator. Dahil nga dun sa 10-year validity ng license, walang pakialam ngayon ang kanilang mga driver na may violation ng kanilang jeep. At the end of the day, ibabalik lang nila na ang mga driver kasi ay marami dyan nagba-boundary lang. Opo. So, Oo. pagdating na nung rehistro, dahil ang rehistro is every year, eto na, mangyayari. May capture ngayon yung kanilang Jeep. mga jeep. Walang pakialam ang driver. Dahil ang driver naman, after 10 years pa, magre-renew ng kanilang lisensya. Tapos 10 sa years. operator ngayon, ang burden. So ngayon, yung operator ngayon, may mga pinapag-usapan kami. Ngayon, may mga logbook silang ginagawa at mag-file lang ng report na itong violation na to ay hindi dapat sa operator pupunta, kundi doon sa driver. GM, pasensya na po. Marami po mga lumang jeep na kapag talagang humaharurot, grabe ang smoke belching. Oh, grabe. Yes. Naku, Opo. isa pa yun sa mga talagang nakakainis. So, paano po natin na-address yan? Totoo GM? yun. Kaya nga meron tayong jeepney modernization na yun na talaga, minomodernize na natin. Nagkaroon lang ng moratorium, nagkaroon lang ng konting delay sa total phase out. Pero eventually, mangyayari rin yan. And that's one of the reasons na talagang hindi na talaga po pwede nating ipagpatuloy. Kasi kapag tiningnan mo, ang hangin natin, Opo. nandun kami sa MMDA, medyo high-rise ang aming building. Pag makita mo, malulungkot ka dahil makikita mo, kahit na walang ulan, akala mo parang palaging may ulan at palaging may smog. Para smog. Ano ba yung modernization na yan? Masalimuot na usapan. Kala mo tuloy na nung mga nakaraang taon. Tapos biglang, ewan ko ba? Urong Kumambyo. sulong eh. Oo nga eh. Naka-primera Anyway, ulit. kaya lang ba? Opo. Anyway, eto po. Si Armand Eustaquio. National Disability Rights Week po ngayon. Marami po tayong pedestrian crossing na walang BP 344 compliant na drop curbs or curb ramps for PWDs. Ano po ang masasabi niyo dito? Ayun nga ang nakakalungkot dyan, no? Talagang humahabol tayo sa infrastructure together with the DPWH na kailangan natin is yung design ng ating mga infrastructure should be PWD accessible. Yes, naririnig po namin kayo. Konting hintay lang po, konting tiyaga at ginagawa natin ng programa ang mga yan at ang mga immediate naman na madali naming magawa gaya kanina sa Manila Flag Raising Ceremony namin, kailangan natin maging inclusive talaga sa ating mga PWD. Kaya meron kami ngayon sa flag raising namin, may nagsa-sign language na para yung mga hearing impaired natin na mga
hearing impaired natin ng mga kababayan ay nakakaintindi at nakakasali sa ating mga programang ganito. So, sa mga ramps na yan, we're trying as much as possible to be compliant with it. Ito po, may pahabol na question lang po, GM. Kung may truck ng basura, pwedeng maglagay ng bangka ng basura? Ito ba ang kanyang literal na question? Paano niyo po ito may Ano interpret? yan? Alam niyo, Mangongolekta, para po mangolekta daw. yeah, alam niyo, hindi kwan yan, hindi yan joke na question, Opo. Totoo yan, may bangka ng basura talaga na talagang ginagamit namin para kumuha ng basura sa estero. And lately, together with the Philippine Coast Guard, yung balangay ni Yusek Art Valdez na nandyan ngayon sa Manila Bay, isa yan sa mga ginawa nila ngayon na outreach program nila dahil it is also in their interest na malinis ang area na yon ng Manila Bay dyan sa esplanade. Yung ginawa ngayon ni First Lady na napakagandang esplanade dyan sa Escolta. Andyan ngayon ang balangay and last week ay nag-clean up sila at napakarami ng basura na nakukuha sa tubig at yun, ginagamitan namin. Meron kami talagang regular na bangka ng basura. Hindi yung balangay, iba yung balangay. Hindi iba yung balangay. Oo, yun May yung bangka talaga kami ng basura na talagang mga flat bottom boats na talagang nangunguha ng basura dyan sa gitna ng Sa tubig. tubig. Oh. Tama, oo. Kasi, well, speaking of the balangay, naalala ko yung kinover namin yung kay Yusek Art Valdez na yung bangka na yun, partner, nung unang panahon, ni-recreate nila, nag-travel sa buong mundo, di ba? Yes. Tapos wala mga pako yun, ha? Parang ni-recreate nila na inassemble lang nila puro wood. Wood. Puro kahoy. Puro kahoy. And at least may nagagawa rin pa, tuloy-tuloy pa rin Yes. yung ginagawa nito, Yes. no? At katulong natin si Yusek Art Valdez na ipapahiram namin sa kanya na gagamit niya ang ating facility sa Napindan, ang MMDA facility. Doon nag-dry dock ang balangay dati for repairs and maintenance. Speaking of Yusek Art, sila yung team ng first Everest team na umakyat sa bundok yes, ng oo. Everest. Yes, Kaya yan ang oo. mga ginagawa niya noon. No? Well, anyway, maraming salamat GM Nicolas Torre III. Baka meron po kayong parting shots, panghuling mensahe mula sa MMDA. Di ba meron kayong hotline? Yes. Meron din po kayong hotline. Yes, sa ating mga kababayan, laging tandaan, pag may aberya sa daan, ipa-MMDA na yan. Dahil 136, 5 minuto kami ay nandyan. Yan. Ayun, 136. 136. Ayan. Okay, maraming salamat GM Nicolas Torre III, ang General Manager ng MMDA. Mabuhay po kayo dyan sa MMDA. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Ma'am GM. Lidia. Thank you, Migs. Susunod po, headline ngayon. Kasama po si Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Muli ako po si Bix Bustos, nagseserbisyo. Ito po si Nina Corpus, nagseserbisyo. Bye! Ingat po. Nagseserbisyo. Ninya Corpus sa DZMM Radio Patrol sa East 30.